mga kumare! Isang mapagpalang araw na naman po sa inyong lahat. Ito po ang inyong lingkod, Maya Angeles. At ngayon ay 2024 na. Maligayang bagong taon po sa inyong lahat. Well, kumusta po ang inyong New Year? Ang nakita ko yung iba kong mga friends sa Facebook, talagang pabunggahan ng mga handa. Kami, wala kaming handa. Wala kasi kaming pera. Well, ayun na nga. Ano ba yung realization nyo last few years sa ngayon? Ako kasi, this time, na-realize ko na dapat mas inuuna natin yung sarili natin at yung family natin, yung parents natin, mga kapatid, kaysa sa ibang tao. Alam nyo kung bakit? Last 2021, nung umuwi ako ng Pilipinas, and that time, medyo nakapag-ipon naman ako. That's why I opened my own business. Then, naging okay naman siya. But at the end of the day, syempre, pumasok kasi ako sa mundo ng mga scammers. Hindi ako yung nang-scam, ako yung na-scam. Kami pala yung na-scam. Well, kaming dalawa ng partner ko that time. Maraming pera ang naubos sa amin. Alam nyo na yun, di ba? Kasi nga, nagsilabasan yung mga scammer nung nagkaroon ng pandemic. At mostly mga Pinoy ang mag-scam sa'yo. Nagkaroon ng double money, pinasok din namin yon. At na-realize ko nung time na yon na nung walang-wala na talaga kami. Then, we decided, my partner before was decided to go abroad again. So, hindi ko na siya pinigilan kahit ayaw ko naman. Kasi walang nangyari eh. Yung ipon namin naubos talaga. Though, naging okay naman sana yung business namin kung hindi namin trinay pumasok sa mga ganyang mga double money, tapos mga pautang na yan. O, diba? Yung pautang na 2 years, 3 years, 5 years na hindi pa nababayaran. Well, ganun talaga siguro ang buhay. Sabi nga, maging patas ka lang sa mundo kahit kung ikaw man ang nawalan, triple pa rin naman ang ibibigay sa iyo ni Lord niyan. Ang importante, hindi ikaw yung nanlamang sa ibang tao at sa kapwa mo. God bless na lang sa mga taong nanloko sa amin last few years. Well, ayun na nga. 'Di ba? Bilang mga OFW, kapag OFW ka, ito ang lagi mong tatandaan. Kahit 2,000 pesos every month, magtira ka para sa sarili mo, mag-save ka sa bank account mo. Ganun kasi yung ginagawa namin ng partner ko before. Na talaga nagsisave talaga kami. Kahit walang-wala na matira sa amin. Basta, matik yan sa bank account na yan. Kasi hindi naman namin mahuhugot yan dito sa abroad. Matik na kapag nakapag-save kami, syempre nasa bank account yan, hindi naman namin yan mawi-withdraw dito. So, pag uwi namin ng Pilipinas, may mahuhugot kami, may pera kami sa bangko. Yan ang realidad ko bilang OFW. Dapat kapag nandito tayo sa abroad, matuto tayong mag-ipon. Hindi lahat ibibigay sa pamilya. Ganun naman talaga kasi ang mga Pilipino kaya nagpupunta ng abroad, like me, kasi gusto nating makatulong sa pamilya. Pero nating unahin ang parents, family, mga anak natin. Pero syempre, limitado pa rin. Kailangan natin ng para sa sarili natin. Kasi at the end of the day, kapag tayo nang nangangailangan, wala tayong malapitan. Like before, naubusan kami ng pera ng partner ko. Halos wala kaming makain kasi nga, 'di ba? Nagkaroon kami ng maraming utang, tapos kasi nga pinasok namin yung mundo ng negosyo. At nalugi kami, and then nag-start up kami ulit, then nalugi kami kasi pumasok kami sa mga scam, na yan, yung mga double money, ganon. So, kapag, lumapit ka sa mga relatives mo, or kahit sa mga kaibigan, di ba minsan, mas marami tayong naitutulong sa ating mga kaibigan than our family. Kaso, ganon talaga. Kailangan matuto na tayo sa buhay na hindi lahat ng taong tinutulungan nyo ay marunong tumanaw ng utang na loob at magbigay ng pabor, katulad ng pabor na binigay natin sa kanila. O, diba? Wala kang makukuha kahit 500 pesos pambili ng bigas, walang magpapahiram sa'yo. Yan ang na-realize ko last few years na kailangan talaga mayroon kang maging mabuting tao ka pa rin, pero hindi sa lahat ng bagay ay magbibigay ka. Matuto kang maghindi
sa mga taong lumalapit sa iyo. Kasi once na ikaw ang mawalan, tandaan nyo, wala ni isang na malalapitan ka. O diba? Masakit na kapag ikaw lang yung kailangan nila, saka kanila maaalala. That's all for today's video. Bye-bye! Sana ma-realize nyo yan ngayon 2024. Mga OFW, mag-ipon po para sa sarili nyo. Kasi hindi habang buhay, nasa abroad tayo at hindi lahat ng pagkakataon pwedeng humingi tayo ng tulong sa kahit kanino man. Yung mga natulungan natin noon, wag nyong asahan na tutulong din sila sa oras ng ating pangangailangan. O, diba? Sige na, bye-bye na. That's all for today's video. Mag-ingat po ang lahat, lalo na sa COVID-19 na kumakalat na naman. And God bless po. Bye-bye!